Part 2. Simula ng sunod-sunod na pagpunta ng dalawang Andres dito sa gubat, hindi na ako mapalagay sa paligid. Kahit saan ko tignan, wala akong nakikitang rason kung bakit sila napunta rito. Malayo ang lugar ko sa planta kaya imposibleng napadpad lang sila dito. Pinuksan ko ang bintana ng kwarto at saka sinilip kung may posibleng tao sa labas. Nang makitang wala, dumiretso naman ako sa kusina para na rin silipin ang bintana na nandoon. Lumabas na ako bitbit ang kagamitan sa pagpinta nang makitang walang tao. Wala akong gagawin kaya dito ko uubusin ang oras ko. Kumuha ako ng upuan at saka naupo habang inaayos ang stand ng painting sa harapan ko. Nang natapos, inayos ko na ang mga pintura. Wala pa akong ideya na ipipinta kaya kailangan ko pang mag-isip. Pero imbes na ang ipipinta ang iisipin ko, lumipad iyon sa nangyari sa mga nakaraang linggo. Wala sa sarili akong sumulyap sa kinatatayuan niya noon. Uminit ang pisngi ko. Hindi ako nakatulog ng maayos ng mga ilang araw dahil sa kakaisip kung kita niya ba ang katawan ko sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam ang gagawin kung posibleng nakita niya man. Huminga ako ng malalim at saka itinuon na ang sarili sa pagpinta. Hindi ako sigurado kung nakaligo ba siya sa ilog matapos kung makapasok sa bahay ng araw na iyon, pero posibleng hindi dahil wala naman akong narinig na ingay ng naliligo. Hindi ako lumabas ng buong araw para maiwasan ang pagkikita namin. Nakakatawang isipin na ako pa ang ayaw na makapunta ang Senyor ito Dave, dito kahit na sarili nila itong lupa. Pwedeng-pwede niya akong palayasin dito kung malaman niya man na ayaw ko sa kanya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi, nang mapagtanto na magkaiba at saka, hindi patas ang naging reaksyon ko sa magkapatid. Kung mapupunta man muli dito si Senyor ito Daniel, ay siguro kakayanin kong maging kalmado, dahil alam kong hindi niya ako sasaktan. He's always serious, like he didn't even care your existence all. Pero iba na kung si Senyor ito Dave ang mapadpad dito. Hindi ako sigurado sa susunod na magiging galaw ko, kapag makita man siya muli. Matapos ang una naming pagkikita dito, nakakahiya nang humarap pa, lalo na't sa kagaya niya. Palagi ko siyang natatanaw mula sa malayo noon pa man. Pero iyon ang pinakauna na nabigyan niya ako ng atensyon. Nakikita ko siyang pinapalibutan ng mga taong halos luhuran siya. Sa tatlong magkakapatid, siya ang lapitin dahil marunong humalubilo. Hindi matutuyuan ng laway ang makakausap niya, hindi kagaya ni Senyor ito Daniel. Mas gugustuhin kong makita ang panganay kaysa sa kanya. He may be serious but he's playful. Para bang bawat galaw niya, may mga ibang kahulugan. Parang nagpaplano ng kung anong bagay na hindi mo agad malalaman. Para siyang babero. Hindi ko siya gusto sa punto na ayaw ko na siyang makita pa, kahit na imposible iyon dahil lupa nila ang tinitirhan ko. Natigil ako sa pagpinta nang matanto kung sino ang ipinipinta ko. Isang lalaking hubad ang pang-itaas at saka nakatalikod habang nakaharap sa ilog. Wala akong eksaktong sinusundan na lalaki pero, automatikong pumasok sa isip ko si Senyor ito Dave. Uminit ang pisngi ko, akmang titigil na sa pagpinta nang makitang malapit na iyong matapos. Sayang ang mga pintura na nailagay ko kung itatapon ko lang, ang buong painting. At saka hindi ko ito dadalhin sa lungsod, siguro gagawin ko na lang display. Kinabukasan, nagising ako sa mabigat na ulo. Mainit ang singaw ng katawan ko, mukhang nilalagnat na. Tumangala ako sa orasan na kitang 6:00 pa lang ng umaga. Tumayo ako at saka naghanap ng gamot. Pero wala akong nahanap na para sa lagnat. Naupo ako sa sala at saka inilibot ang paningin, nagbabaka sakaling may maalalang pinaglagyan ng gamot. Kung lalabas man ako ngayon papuntang lungsod, siguradong may makakakita sa akin, dahil ngayon ang pasukan ng mga nasa planta. Hindi ko na rin kakayanin sa layo dahil ramdam ko na ang panghihina ng katawan ko. Hindi ko pwedeng ipilit dahil kung mawalan man ako ng malay, walang makakatulong sa akin. Siguradong sasaktan lang din ako kung may makakakita man. May pumasok na ideya sa isip ko pero natatakot akong gawin. Kaya naghintay ako ng ilang oras, umaasa na baka bababa na ang lagnat ko. Pero mas lalo lang itong tumaas kahit marami na akong nainom na tubig. Kung hindi ako tatayo rito, baka ito lang ang ikamatay ko. Tumayo ako at saka kumuha ng balabal sa loob ng kwarto. Napasulyap ko sa salamin sa gilid ng pintuan, agad napansin ang pamumutla ng labi. Hindi ko iyon pinansin, naglakad na palabas ng bahay.
Isinara ko iyon bago tinahak ang daan patungo sa bungad. Hindi ko na maalala ang huling pagdaan ko dito. Ramdam ko na ang pagtulo ng pawis sa gilid ng noo. Gusto kong tanggalin ang balabal dahil iyon ang dahilan ng mas lalong pag-init ng katawan ko, pero hindi ko magawang tanggalin dahil sa takot na may makakita sa akin. Panay ang libot ko ng tingin hanggang sa makarating ako sa bungad. Tumalikod ako sa daan, pinunasan ang tagaktak na pawis. Kinagat ko ang mga labi dahil alam kong namumutla na iyon. Inayos ko ang balabal at saka itinaas ang takip hanggang sa ilalim ng mga mata ko. Malakas na ang tibok ng puso ko nang tumapak na ako sa daan. Nilingan ko ang kabilang bahagi, nakita ang nakalinyang mga kabahayan kasama na ang isang tindahan. May iilan na tao sa labas ng kanya-kanyang bahay, naglilinis ng kanilang bakuran. Mabilis akong naglakad pero agad din bumagal. Kung mahalata nilang nagmamadali ako baka manghinala sila na hindi ako taga dito. Mas dumagdag lang ang kaba ko dahil sa iniisip. Pilit kong nilakasan ang loob kahit ramdam ko na, ang panghihina ng katawan sa pinaghalong lagnat pati takot. Palihim kong kinagat ang pang-ibabang labi, nang maramdaman ko ang pagtingin ng isang babae na naglilinis sa kanilang bakuran sa akin. Gustuhin ko mang hindi makakuha ng kahit anong atensyon, hindi ko rin maiiwasan dahil dadaan ako sa harapan nila. Nang makalapit sa tindahan, mas itinaas ko ang balabal sa mga mata ko. Kita ko sa loob ang babaeng posibleng may-ari ng tindahan. Nagbabasa siya ng dyaryo nang mapatigil dahil sa nakita ako. Nanuyo ang lalamunan ko. Paracetamol po. Tumayo siya saka kumuha sa lalagyanan ng gamot. Sinundan ko iyon ng tingin dahil sa wakas makakabili na rin ako ng gamot. Inilahad ko ang kamay nang makita ang akma niyang pag-abot. Pero bago pa mahulog iyon sa kamay ko, dumaan ang malakas na hangin na dahilan ng paglipad ng balabal na suot ko. Nanigas ako at saka hindi nakagalaw nang makita ang reaksyon ng tindera nang makilala ako. Kailangan kong makuha ang balabal pero tila huli na nang bigla siyang sumigaw. Anak ka ni Manolo, hindi ba? Nanlaki ang mata ko nang mabilis iyon umagaw ng atensyon galing sa mga kalapit na kabahayan. Sunod-sunod akong umatras hanggang sa halos tumakbo na. Panay ang sigaw sa katawag niya sa akin kaya halos magsilabasan na ang lahat ng mga tao. Marami nang nakakaalam na nandito ako. Kung pagtutulungan nila ako, siguradong wala na akong kawala pa. Nilukob ng matinding takot ang puso ko. Yung anak ni Manolo, hysteria niya. Nahihirapan na akong huminga dahil sa init pero pilit kong binilisan ang takbo. Kapag nakatapak na ako sa loob ng gubat, sigurado akong hindi na nila ako masusundan pa. Masukal ang daan pati hindi nila alam ang daan pabalik. Diretso akong lumiko papasok ng gubat sa kanilangon ang daan na tinakbuhan kanina. Gusto kong huminga ng malalim nang makitang walang nakasunod sa akin, pero hindi ko magawa dahil sa lakas ng kabog ng puso ko. Hindi ko na alam kung saan ako makakabili ng gamot. Abot-abot ang tahip ng puso ko kaya minabuti ko munang kalmihan ang sarili. Malayo pa ang lalakarin ko papunta ng bahay. May ideya na akong agad nila akong makikilala kapag natanggal ang balabal ko, hindi nga ako nagkamali. Kahit ilang taon na ang lumipas na hindi nila ako nakita, tanda pa rin nila ang itsura ko. Ganoon na lang ba ako kasama para hindi kalimutan? Yumuko ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Hindi ko mapigilan ang maiyak dahil ramdam ko na, ang panghihina ng katawan. Mas lalong uminit ang singaw ng katawan ko, halos maramdaman ko na ang panginginig ng kalamnan. Hindi ako sigurado kung malalakad ko pa ba ang daan papunta ng bahay. Kung mawalan man ako ng malay, natatakot ako na baka may makakita sa akin. Mas gugustuhin kong lapitan ng mga mababanggas na hayop kaysa sa mga tao. Dahil base sa mga nagawa nila sa akin, higit pa iyon sa magagawa ng isang mabangis na hayop. Mariin akong pumikit nang maramdaman ang biglaang hilo. Pero mabilis akong lumingon nang marinig ang isang tunog galing sa isang nabaling sanga. Nanlaki ang mata ko nang makita ang isang babae. She's tall and white. She looks gentle, but I'm not the kind person who can easily trust that. Determinado siyang lapitan ako kaya naging sunod-sunod, ang naging hakbang ko paatras. Ito ang unang beses na makita siya kaya hindi ako sigurado, kung anak ba siya ng mga nakatira roon sa nakalinyang kabahayan. Nanatili ang mata ko sa kanya kahit na itinaas niya ang isang supot. Mukhang kailangan mo to. Muli siyang humakbang kaya muli rin akong sunod-sunod na humakbang paatras.
Kung nakatira man siya sa nakalinyang kabahayan, hindi na ako magugulat kung kakayanin niya rin akong saktan. Huwag kang lalapit. Tumango siya at saka maliit na ngumiti. Hindi ako lalapit, she assured me gently. Nananatili akong alerto sa bawat galaw niya hanggang sa lumapit siya sa isang sanga, isinabot doon ang isang supot. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ito. Kung kilala niya kung sino ako, hindi niya ako lalapitan ng ganito. Anak ako ng isang kriminal, hindi niya ako dapat kinakausap. Maaari mo akong puntahan sa unang bahay na makikita mo kapag may kailangan ka, aniya. Kung takot ka, maaring pumunta ka ng gabi para walang makakita sa'yo. Paano niya ako nakakausap sa kalmadong boses? Sinundan ko siya ng tingin nang tumalikod siya at saka diretsyong umalis. Hindi ako sigurado kung kukunin ko ba ang isang supot na sigurado akong gamot ang laman. Hindi ito sa akin pero kinuha ko rin dahil sa kailangan ko. Mabilis kong kinuha ang supot, hindi ko alam ang mararamdaman ng makita, ang isang bote ng tubig. Kumuha ako ng isang gamot agad ininom iyon. Malalaki ang ginawa kong mga hakbang nang maramdaman ang panghihina ng katawan. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito nararamdaman kahit na nakainom na ako ng gamot. Nakakailang hakbang pa lang ako pero agad na akong hiningal. Nagdadalawang isip ako kung titigil ba ako, para saglit na makapagpahinga o magpapatuloy sa takot na, dito ako sa gitna ng gubat mawala ng malay. Malalaki na ang naging patak ng pawis galing sa gilid ng noo ko. Napapikit ako nang biglang dumilim ang paligid. Paulit-ulit akong kumurap sa kanakahinga ng maluwag nang bumalik ito sa dati. Hindi ko pinansin ang nararamdamang may nakatingin o nakasunod sa akin, dahil maaaring guni-guni ko lang iyon matapos ng mga nangyari. Nanggaling ako sa bungad ng gubat kaya imposibleng may nakasunod sa akin nang hindi ko man lang nakikita. Tirek na ang araw kaya mas dumagdag lang iyon sa init ng katawan ko. Lihim kong ipinagpasalamat ang metotiyog na puno na tumatakip sa araw. Muntik na akong madapa dahil sa isang malaking ugat ng puno na nadaanan. Halos pumikit na ako sa paglalakad. Mainit ang singaw ng katawan ko pero ang pawis ay malamig. Natigil ako sa paglalakad nang biglang dumilim ang paningin ko. Napahawak ako sa isang puno malapit sa akin. I was slowly swallowed by darkness and before I could fall to the ground, a hard and strong set of arms captured me. Sa mabibigat na talukap, binuksan ko ang mata, ilang minuto akong napatitig sa kisame, pilit inaalala ang nangyari. Inilibot ko ang tingin sa buong kwarto, pilit pa rin inaalala kung bakit ako nakarating rito. Wala akong maalala na nakauwi ako ng bahay. Tumayo ako saka lumabas ng kwarto. Bumaba na ang lagnat ko pati sinat na lang pero pinili ko pa ring uminom ng gamot. Napasulyap ako sa bintana ng kusina, nakitang pababa na ang araw. Kumuha ako ng kaldero para makapagsaing na. Natigilan ako nang makita ang basang bimpo na nasa lababo. Tulala ako hanggang hapunan. Imposibleng nalimutan ko ang mga nangyari bago ako nawala ng malay. Natigil ako sa pagsubo nang maalala ang isang bisig na sumalo sa akin sa gitna ng gubat. Wala sa sarili akong napasulyap sa nakasampay na bimpo sa kusina saka, napailing ng may proseso ang posibleng nangyari. Kung may tumulong sa akin pati kilala ako, siguradong hindi lang pagtulong ang pakay niya sa akin. Inilibot ko ang tingin sa buong bahay, sinusuri kung may nawala bang importanteng gamit. Nandito pa ang TV sa sala, hindi iyon masyadong mabigat para dalhin ng isang tao, pero bakit nandito pa rin? Pwede niya iyong dalhin para ibenta. Muli akong napasulyap sa basang bimpo, iyon ang nagpapatunay ngayon na gusto niya lang akong tulungan dahil sa nangangailangan ako. Wala akong ideya sa kung sino ang tumulong sa akin, kung makikilala ko man, siguro ay hahanap ako ng paraan para makabawi kahit na imposible sa sitwasyon ko. Kung hindi niya man ako kilala, posibleng hindi na iyon lalapit sa akin kung malaman niya kung sino talaga ako. May isang tao sa isip ko na posibleng tumulong sa akin. Posibleng ang babaeng nagbigay ng gamot sa akin ang tumulong matapos akong sundan. Nagising ako na pataas pa lang ang sikat ng araw. Lumabas ako sa likod ng bahay, tinanaw ang payapang ilog. Lumapit ako sa kayumuko para damhin ang malamig na agos ng tubig. Gusto kong maligo pero masyado pang malamig ang tubig. Siguro kapag tumaas na tuluyan ang araw, sa puntong hindi pa masakit sa balat. How are you feeling? Muntik na akong masabsob sa gulat. Nanlaki ang mata ko, umayos sa pagkakatayo nang makita ang kakarating lang.
Kalmado niyang pinapanood ang isang parte ng ilog. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na tanong ko. Nahigit ang hininga ko nang tumingin siya sa akin. Dapat kong kalmehin ang sarili kaya kahit na malaki ang distansya naming dalawa, humakbang ako palayo. Nakita niya iyon. Yumigting ang kanyang panga. I'm just checking on you, seryosong sabi niya. Uminit ang pisngi ko sa hindi malamang kadahilanan. Anong ibig mong sabihin? Mataas ang lagnat mo kahapon. Kumunot ang noo ko pero nanlaki ang mata nang makuha ang kanyang sinabi. Tahimik niyang pinanood ang reaksyon ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Dapat ba akong magpasalamat? Salamat, pinilit kong hindi mauto. Hindi ako sigurado kung tatalikod ba ako para makaiwas sa mga mata niya, o ang pumasok na sa bahay para makaiwas sa buong presensya niya. Pero sa huli, tila nanigas ako sa kinatatayuan na walang nagawa kundi ang panuurin siya. You're welcome, he said smoothly. Tumango ako saka nakagat ang pang-ibabang labi, sa hiya. Ano na ang susunod kong gagawin? Nablangko ang isip ko. Ilang linggo na ang lumipas noong huli niyang punta dito. Ang mga nangyari sa ilog ng araw na iyon ay pilit kong kinalimutan pero tila nagbalik iyon ngayon. Umiwas ako ng tingin. Walang ideya kung paano malulusutan ang sitwasyon na ito. Tumikim ako, sinulyapan siya na nananatili pa ring nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Maayos na ako kaya pwede ka nang makaalis, mahinang sabi ko saka muli siyang sinulyapan. I saw how his eyes darkened, what I said. It's too late for me to realize. Tinataboy ko siya sa sarili niyang lupa. Kinagat ko ang pang-ibabang labi, saka bago dinugtungan ang sinabi. Pero kung gusto mong maligo, pwede naman, sabi ko saka tumingin sa ilog. Gusto kong tumakbo para makalayo. Kulang na lang ay mabuwal ako rito dahil sa sobrang kaba. Kahit sa distansya namin, natatakot akong baka marinig niya ang malakas na tibok ng puso ko. Sinulyapan ko siya, nakita ang pag-cruise niya sa kanyang braso. Tinignan niya ang ilog bago ibinalik ang tingin sa akin, may aliw na sa mga mata. Pag-iisipan ko, sabi niya sa paos na boses. Tumango ako saka sinubukang humakbang patungo sa bahay. Natigil ako nang dinugtungan niya ang sinasabi. I will be here every day to take a dip. Umawang ang labi ko sa kanyang sinabi, gulat. Ang bilis niya naman yatang makapag-isip. Araw-araw. Yes, I hope that's okay with you. He's watching every beat of my reactions. Tila ba agad niyang malalaman ang totoo kong reaksyon kahit hindi ko ipinapakita. I want to say no, but I don't have the right to say that. Pagmamay-ari ng pamilya niya ang buong lupain na tinitirhan ko. Wala akong sapat na kapal ng mukha para pigilan siya kahit nagustuhin ko. Sige. He nodded. I will leave now. Also, there's no need for you to be scared of me. I won't hurt you. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Lumapit ako sa isang upuan na nandito sa likod ng bahay, naupo para kalmihin ang sarili. Kahit nawala na siya, hindi pa rin magawang tumigil ng pagtibok ng puso ko. Hindi ako sigurado kung dahil ba ito sa kaba o sa presensya niya. Hindi ko na alam ang gagawin ngayon na nalaman kong palagi na siyang pupunta rito, para makaligo sa ilog. Ang ilog ay nakadugtong sa tubig dagat. Tanging ang pwesto ng bahay ko lang, ang hindi masyadong mabato kumpara sa daan patungo sa planta. Kung sa ibang direksyon ka maliligo, posibleng masusugatan ka galing sa matatalas na sangapati bato. Hindi na siya bumalik buong araw, siguro ay abala sa planta. Sinulit ko ang araw na iyon para makapagpatuloy sa pagpinta. Ihahatid ko rin ito sa lungsod kung matatapos ko na. Natapos ko nga ang buong painting nang hindi ko namamalayan. Pababa na ang araw nang matapos ako. Pumasok na ako sa bahay pati ibinalot ang painting sa Manila paper. Maaga na naman akong gigising mamaya para hindi maabyutan ng mga tao sa planta. Maaga akong nakatulog pero nagising din dahil sa isang bangungot. Ang bangungot ko ay walang pinagbago. Ang 3 bangkay na nakita ko sa morgue, ang pilit sumisiksik sa bawat mahimbing na pagtulog ko. It haunts me every night, knowing that I'm the reason why they all died. Kung hindi umalis si Mama dahil sa akin, siguro hindi sila papatayin ni Papa kasama ang lalaki. May mga ideya ako na posibleng hindi ako ang naging rason, dahil una pa lang, medyo malabo na ang relasyon ng mga magulang ko.
Pero ang bawat bangungot na nararanasan ko ay ang pilit na tumutulak sa akin, na ako nga ang dahilan ng pagkamatay nila. Maaga akong nakarating ng lungsod dahil sa maagang pag-alis kumpara sa nakasanayan. Sarado pa ang shop kaya dumiretso na ako sa palengke para makabili ng kakainin sa buong linggo. Hindi masyadong magastos ang mga pagkain ko, dahil ako lang naman mag-isa. Kapag namamalengke ako, sinasadya kong mga magagaan lang ang binibili. Mahirap ang magbitbit sa loob ng gubat, lalo na't mabato pa ang dinadaanan. Kaya kung bibili man ako ng mga ilang kilo ng bigas, binabalikan ko na lang kinabukasan para iyon na lang ang bibitbitin ko. Ulam ang bibilhin ko ngayon para bukas babalik ako para makabili ng bigas. Nang matapos makabili sa palengke, dumiretso na ako sa shop na kakabukas lang. Sandali kaming nag-usap bago ko inabot ang painting na gawa kahapon. Hindi ko alam ang mararamdaman ng malaman na agad na ipagbili, ang painting na huli kong naihatid sa kanya. Patagal ng patagal, pataas na rin ng pataas ang bayad sa akin. They want you to work for them, Celine, Anya. Tinutukoy ang iilang kumpanya na nagtatanong tungkol sa akin. Hindi pa po talaga ako sigurado, mahinang sabi ko. Huminga siya ng malalim saka dahan daw ang tumango. I understand, but tell me anytime if ever you want to take this offer. It's very open for you. Ngumiti ako saka nagpasalamat. Hindi ako makapagdesisyon sa sarili. She wants me to take this as an opportunity for me to be known in art industry. Hindi ko inaasahan na may haangga sa akin sa Manila, lalo na't ginagawa ko lang libangan ang pagpinta. Pilit niya akong tinutulak na kunin ang offer niya, pero hindi ko magawa-gawa. Kung tatanggapin ko ang offer, tiyak na lilipat na ako ng Manila. Malaking syudad ang Manila saka mayroong malalaking grupo ng mga tao. Kung magtatrabaho ako roon, kinakailangan kong humalubilo ng iba't ibang klase ng tao. Hindi ko maisip ang posibleng gagawin ko. Siguro kung tatanggapin ko man ang offer niya, kinakailangan ko ang paghahanda para sa sarili. Nagsimula akong magbigay ng painting sa shop noong wala akong ibang perang pagkukunan, maliban na lang sa paggawa ng mga assignments ng mga kaklase ko noon. Hindi sapat ang ibinabayad nila para matugunan ang pag-aaral pati sa pangangailangan ko sa araw-araw. Kaya kinailangan kong maghanap ng ibang mapagkukunan ng pera. Hindi ko ginalaw ang pera na bigay ng mga Andres sa akin. Ilang taon na yung nakatago saka, kailanman hindi ko nagamit. Kung may pagkakataon man akong ibalik sa donya ang pera, gagawin ko. Tirek na ang araw nang makarating ako sa bahay. Pumasok na ako saka inilapag ang mga nabili. Pumunta ako sa kusina pati napasulyap sa bintana. Natigilan ako saka dahan daw ang ibinaba, ang gulay na dala nang makita ang tao na nasa ilog. Ubad ang pangitaas at nakatalikod si Senyorito Dave sa banda ko. Nasa mababaw na parte siya ng tubig kaya, hindi ako sigurado kung kanina pa ba siya dito o kakarating lang. His wide and muscular shoulder reminds me of something that I watched on TV. Palagi kong napapanood doon, ang iba't ibang teleserye na may mga makisig na lalaki. I don't know if I should say this but he looks far more better. Uminit ang pisngi ko agad sinaway ang sarili sa patuloy na pagmangha. Ayoko sa kanya dahil halatang babaero. Pinasa niya ang buhok saka marahang sinukle. Ang tubig alat ay lamandes sa kanyang likuran. Ayoko sa kanya pero patuloy ang panunood ko. Tumikim ako saka ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga binili. Inabala ko ang sarili sa paglilinis ng mga gulay pati delata. Nailipat doon ang atensyon ko. Pinunasan ko ang lamesa saka nilinis ang sala. Nang matapos, wala sa sarili akong nagtungo sa likuran ng bahay. Uli na nang may proseso ko na nandito ang senyor ito. Natigilan ako nang makita siyang akmang huhuberan na ang boxers na suot. Nanlaki ang mata ko kasabay ng kalmadong pagsulyap niya sa akin. Mabilis akong tumalikod sa kaba. Wala akong nakita, mabilis na sabi ko. Narinig ko ang pagtikim niya. It's okay, I don't know you're already here. Nananatiling nanlalaki ang mata ko, hindi pa rin makapaniwala. Kung hindi ako mabilis na nakatalikod, siguradong may iba na akong nakita. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan kahit na sinabi niya nang tapos na siya magbihis. Ang init ng pisngi ko ay nagtungo hanggang sa batok. Hindi ako sanay na may kasama dito kaya hindi ko agad naalala na nandito si senyor ito.
Dahan-dahan akong humarap sa katinignan siya na nasa harapan ko na, nananatili pa rin ang distansya. Nakasampay ang isang tuwalya sa kanyang balikat. He's already wearing a white shirt and jeans. I'm sorry, I'll try to find a place where I can change clothes next time, seryosong aniya habang mariin na nakatitig sa akin. Tumango ako sa kanilibot ang paningin sa posibleng pagbihisan niya sa susunod. Wala akong makitang lugar maliban na lang sa kakahuyan na nasa gilid. Maraming matatalas na sanga doon, baka posible pa siyang masugatan. Muli ko siyang tinignan kahit na hindi sigurado sa magiging suhestyon. Kung ayos lang sa'yo, pwede namang sa banyo na lang ng bahay, malinis naman pati maayos, hindi ako sigurado sa tamang salita na gagamitin. Amusement danced in his eyes. Okay, his voice turns husky. Tumango ako agad, nag-iwas ng tingin. Okay.